Naranasan mo na bang mawala ng mahal sa buhay? Yung pakiramdam na gusto mo pa sanang makasama sila, makausap, o mayakap kahit isang beses pa. Likas sa atin ang maghangad na makita silang muli. Pero may pag-asa ba talaga na mangyari ito? Ang sabi mismo ni Jesus sa Juan 5:28-29, darating ang panahon na ang lahat ng nasa mga libingan ay makaririnig sa tinig niya at mabubuhay silang muli. Pero paano ito mangyayari? Talaga bang may pagkabuhay muli? Kailan ito magaganap? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kapag ang isang tao ay namatay, tapos na ba ang lahat? Sabi ng iba, nasa langit na sila o nasa ibang dimension. Pero ayon sa Biblia, ang kamatayan ay parang isang mahimbing na tulog. Walang nararamdaman, walang iniisip, walang sakit. Nang mamatay si Lazaro, sinabi ni Jesus kay Marta sa Juan 11:23-25, babangon ang kapatid mo. Ako ang pagkabuhay muli at ang buhay. Ang nanampalataya sa akin kahit mamamatay ay mabubuhay. Ang mga salitang ito ay hindi lang pampalubag loob. Totoong binuhay ni Jesus si Lazaro kahit 4 na araw na itong patay. Isipin mo ang eksenang iyon. Siguradong nagulat at natuwa ang pamilya niya. Kung nagawa ito noon, magagawa rin ito sa hinaharap. Minsan, mahirap paniwalaan na ang isang patay ay muling mabubuhay. Pero isipin natin, sino ba ang lumikha ng tao? Sino ang nagdisenyo ng buong sansinukob? Sabi sa Gawad 24:15, magkakaroon ng pagkabuhay muli ng mga matuwid at di matuwid. Kung nagawa ng Diyos na lumikha ng buhay na mula sa wala, tiyak na kaya rin niyang buhayin muli ang isang taong namatay. Sa katunayan, hindi lang si Lazaro ang binuhay ni Jesus, binuhay niya rin ang anak ni Jairo at ang binatang taga Nain. Ang mga himalang ito ay patunay na hindi imposible ang pagbuhay muli. Hindi ito haka-haka lang o kathang isip, kundi isang pangako mula sa may lalang mismo. Marami nagtatanong kung mabubuhay muli ang mga namatay. Ano ang magiging anyo nila? Matanda pa rin ba sila? May sakit pa rin ba? Sabi sa Job 33:25, ang laman niya ay magiging mas sariwa kaysa noong kabataan niya. Babalik siya sa mga araw ng lakas ng kabataan niya. Ibig sabihin, ang mga matatandang namatay ay hindi na muling babangon bilang mahina o may sakit. Bibigyan sila ng bagong lakas at sigla para bumalik sa kabataan. Hindi lang yan, sabi sa Isaiah 35:5-6, mabubuksan ang mga mata ng mga bulag at ang pilay ay lulundag gaya ng usa. Ibig sabihin, lahat ng kapansanan, sakit at kahinaan ay mawawala. Walang bulag, bingi o pilay sa bagong mundo ng Diyos. Sabi sa Apokalipsis 21:4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan o pagdadalamhati o pag-iyak o kirot man. Isipin mo ang mundo kung saan wala ng sakit, paghihirap o kamatayan. Hindi pat napakaganda noon? Ang pagkabuhay muli ay magaganap sa ilalim ng kaharian ng Diyos. Sabi sa 1 Korinto 15,
42 hanggang 43. Ang katawan ay bubuhayin muli na di na masisira. Hindi lang basta buhay, kundi isang perpektong buhay na puno ng pag-asa at kaligayahan. Kung may mahal ka sa buhay na namatay, hindi ito ang katapusan. Hindi mo na kailangang magluksa na parang wala ng pag-asa. May pangako ang Diyos na muli mo sila makikita. At hindi lang basta buhay, kundi mas malakas, mas masaya, at walang sakit. Ano ang magagawa natin ngayon? Una, pag-aralan ang Biblia para mas maintindihan natin ang pangako ng Diyos. Ikalawa, manalangin para sa lakas ng loob, lalo na kung dumaranas tayo ng lungkot o pangungulila. Ikatlo, palakasin ang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa mga taong nagpahalaga sa katotohanan ng Biblia. Tandaan natin, totoo ang pangakong ito. Ang tanong, gusto mo bang maging bahagi nito? Tungkol sa karagdagang kaalaman tungkol sa paksa na ito na pagkabuhay muli, ay pwede niyong bisitahin ang website na jw.org. Bilang paghuli, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-share to sa iba. Salamat sa panonood, hanggang sa susunod na video.